Sa pagpapatuloy ng One Piece kasabay ng mga alon sa dalampasigan ay sumikat na rin ang araw na nagbigay liwanag sa iba't ibang parte ng mundo. Mapayapa ang mga ibon sa himpapawid pati na rin ang malalaking nilalang sa dagat. Dala ng mga ibong ito ang dyaryo na naglalaman ng balita kaya patungo sila sa mga nayon at syudad na siyang nakita naman ng mga tao na naghahangad na malaman ang kasalukuyang mga kaganapan sa mundo. Kaya namigay ang mga newspaper bird ng mga dyaryo na naglalaman ng mga impormasyon na nais nilang malaman tungkol sa ating mga bida, na ngayon ay nasa Egghead Island na nagkaroon ng ugnayan kay Dr. Vegapunk na siyang nais nilang iligtas mula sa Five Elders dahil nais nila itong patayin dahil sa pag-aaral ng naglahong kasaysayan. Kaya nakipaglaban pa si Luffy kay Rob Lucci upang may pagtanggol ang scientist. At matatanda ang isa sa mga clone ni Vegapunk na si York ang nagsumbong sa Five Elders tungkol sa pananaliksik ni Vegapunk sa Void Century. Ginamit din ng government ang mga makabagong armas na tinatawag na mga Seraphim na hango ang DNA sa Seven Warlord of the Sea. Sa kasamaang palad ay personal na nagtungo mismo si Kizaru sa Egghead upang sundin ang utos ng Five Elders na pigilan ng Straw Hat at patayin si Vegapunk. Dahil dito napilitan din lumaban si Luffy sa mga pasifista upang ipagtanggol ang scientist na nais iligpit ng government. Nagulat ang mga tao sa mga napakalaking kaganapang ito na sangkot na naman ng Straw Hat Pirates. At isa na rito si Makino mula sa East Blue na labis na nag-alala kay Luffy. Pagpasok niya sa bar ay nalaman din ng mga tao sa dyaryo na nawawala si Garp sa Pirate Island at nangyari ito dahil iniligtas niya ang batang Navy na nagngangalang Kobe. Walang sinabi sa dyaryo na patay na si Garp kaya umaasa ang mayor na buhay pa rin ito dahil ito ang tinaguri ang Hero of the Navy kaya hindi kaagad mamamatay. Nang mainis siya dahil maingay ang isang sanggol na anak pala ni Makino na pinatahan naman agad nito. Samantala nag-aalala na ang mga mountain bandits sa panganib na kinakaharap ni Luffy pati na ni Garp. Makulimlim ang panahon at sa isang lupalop ay biglang naramdaman ng mga tao ang malakas na pagyanig. Naramdaman ito sa East Blue sa Log Town kung saan nabiyak ang kalsada at napakalaki ng mga alon sa karagatan. Maging sa West Blue ay naramdaman ito kaya nagpanik ang mga tao, sa North Blue naman ay natakot ang mga tao sa pagyanig. Ang lindol na ito ay nagdulot ng malakihang pagkawasak sa buong mundo. Naramdaman din ito nila Bon, lalo na ng mga tao na malapit sa dagat dahil tuluyan silang nilamon ng malalaking mga alon kaya kinakabahan din ang mga preso. Maging ang mga Celestial Dragon ay hindi mapakali at ang isang Navy ship ay nakita ang tila abnormal na pagdaloy ng tubig dahil naglaho ang buong isla ng kaharian ng Lulusya dahil umano sa winasak ito ni Imo na siyang lihim na nakaupo sa pinakamataas na luklukan sa buong mundo. Kaya makikita ang napakalaking butas na ngayon ay napupuno na ng tubig at kalaunan ay tuluyan ng maglalaho sa mapa ang pinagmulan ng islang ito. Hindi rin makapaniwala si Ivan sa pagkilos ng tubig dahil ngayon lang nangyari ang ganito kaya ngayon ay hindi nila magawang tumakbo sa dalampasigan dahil tumaas ang tubig. Samantala sa isang isla naman ay hindi na magawang tirhan ng mga tao dahil sa pagtaas rin ng tubig ay lumubog ang kanilang mga bahay. Ang ibang mga isla naman ay mapalad dahil napakataas nito subalit nababahala pa rin silang maabot ng tumataas at mapanganib na tubig. Samantala napapalibutan naman ng napakaraming mga barko ng Navy ang Egghead Island na merong 100 ships kasama na ang 20 napakalaking mga battleships na higit pa sa mga battleship na ginagamit kapag tumawag ng Buster Call. At ang namumuno sa mga ito ay ang siyam na Navy HQ Vice Admiral at ang pinakapinuno nila ay walang iba kundi ang Admiral na si Kizaru. Subalit dumating ang mga sea beast na gawa ni Vegapunk na kinain ng kanilang mga barko upang protektahan ang isla. Kaya kumilos kaagad ang Admiral at kaagad na pinasabog ang malaking sea beast gamit ang kanyang laser. Nainis naman si Sentomaru dahil ayaw niyang wasakin ng uncle ang mga sea beast. Giit ni Kizaru na nauna kasing umatake ang sea beast na ito sa kanilang barko. Pagkatapos ay kumain muna ng napakasarap na ramen si Kizaru at ang mga kasamahan sa barko dahil napagod sila sa mahabang paglalakbay sa dagat. Samantala sa pampang ay nagbabantay ang mga pasifista na inutusan ni Sentomaru na pigilan ang sino mang papasok sa isla. At nandoon din ang mga sea beast na pinagbabantaan silang huwag lumapit. Habang si Sentomaru ay kumakain rin upang mabawi ang lakas habang kinukumbinsi ni Kizaru na sumuko. Ngunit nagbanta pa si Sentomaru na kasing lakas ng laser niya ang mga pasifista na ginawa ni Vegapunk dahil hango ito sa kanyang Devil Fruit. Ngunit hindi makapaniwala si Sentomaru na papatayin talaga ni Kizaru ang kaibigan nila na si Vegapunk dahil lang sa utos ng Five Elders. Giit naman ni Kizaru na napipilitan lang din siyang gawin ito dahil hindi ito magawa ng CP0. Samantala pinag-utos ni Saint Saturn na huwag ipaalam sa kahit na sino na nandoon siya. Nangako naman si Vice Admiral Doberman na susundin ito at sinabi pa nito ang impormasyon na nakalap na nahuli ni Sentomaru ang CP0 units gamit ang mga pasifista. At ang Frontier Dome Barrier ay nasa 100% kaya walang makakalabas at makakapasok sa nasabing lugar kaya ngayon ay wala na silang ideya sa nangyayari sa loob. Naisip ni Saint Saturn na makakatulong ang mga research staff at technicians na nagtatrabaho sa Egghead ngunit sinabi ng Vice Admiral na tumakas na ng isla ang mga ito. Ngunit pinag-utos ni Saturn na pasabugin ang sinasakyan ng mga ito
ito dahil baka marami na silang nalalaman. Sinabi rin ni Doberman na nasa isla rin si Jewelry Bunny na anak ni Kuma. Ngunit wala nang pake si Saturn dahil wala na daw itong pakinabang sa kanila. Samantala nakatanggap ng signal ang Navy mula sa Egghead habang kumakain pa si Kizaru. Nalaman nilang tumatawag ang mga ito sa Marijoy, na sinagot ng isang elder at ginamit naman ni Kizaru ang black transponder snail nito. Si York pala ang tumatawag sa 5 elders na nagtatanong kung bakit pati siya ay sinusubukang patayin kahit na siya ang nagsabi ng impormasyon na nag-aaral ng Void Century si Vegapunk. Giit ng elders na isa rin kasi siyang clone ni Vegapunk, pero wala daw intensyon si York na malaman ng Void Century. Namangha naman ng mga elder dahil nakaligtas si York sa CP0. Sagot ni York na magaling kasi siya kaya sa kanya na ang buong Egghead. Nagbanta pa itong hawak niya ang mga Seraphim kaya wag silang magkakamaling saktan siya. Tinanong ni York kung bakit napakaraming Navy ship na nakapaligid sa isla kaya tinanong niya kung nais bang makipagdigma sa kanya ng 5 elders. Sagot ng 5 elders na nagbago na ang kanilang desisyon saka tinanong kung makakagawa ba si York ng Mother Flame. Giit ni York na may kakayahan siyang gumawa nito basta hindi nila mawasak ang power plant na nandoon na kakailanganin sa paggawa ng Mother Flame. Nangako naman si York na gagawa ng Mother Flame sa 2 kondisyon. Una ay huwag siyang sasaktan pati na ang lab. Pangalawa ay nais niyang maging Celestial Dragon. Pumayag naman ng 5 elders kaya nagkaroon na sila ng kasunduan. Ngunit napaiyak na lang si York dahil nais niya nang iligtas siya ng mga ito dahil kung hindi ay papatayin siya ni Straw Hat Luffy na kasalukuyan na siyang natagpuan. Kalaunan ay ginawang bihag nila Luffy si York upang makontrol nila ang mga pagkilos na gagawin ng Navy. Naintindihan na rin ni Vegapunk ang sitwasyon at humingi ng tawad sa kaguluhan na idinulot niya. Nag-iisip naman ng Straw Hat na gawing shield si York upang makatakas sila, at si Sanji ay binigyan pa ng masarap na pancake si Bonnie. Si Robin naman ay nagpapahinga dahil sa mga pinsalang natamo nito, at nag-iisip sila kung makakalabas pa ba sila sa isla sa kabila ng problema na kinakaharap. Ngunit nais pa ng bida na kausapin ng 5 elders, dahil gagamitin daw nila si York upang makalabas doon. Matapang na sinabi ni Luffy sa 5 elders na siya ang magiging hari ng mga pirata. Dagdag pa ng bida na hawak niya si Vegapunk kaya paalisin nila ang mga Navy ship. Nagmamakaawa na si York na iligtas siya dahil natatakot sa Straw Hat. Natakot naman sila Morgan at Wapol dahil pinagbantaan pa ng bida ang 5 elders. Tinanong ni Mercury kung ilan sila doon, ngunit pinigilan ni Robin ang captain na sabihin ng mga impormasyon. Pero narinig na rin ng mga elder na nandoon si Robin. Giit ni Saturn na wala na siyang pake sa CP0 dahil mapapalitan naman ng mga ito kaya mapipilitan na ring sumunod si Vice Admiral Doberman. Nagbanta si York na gagawin din ng government ang ginawa sa Ohara Island. Kaya pinalo siya ni Nami dahil narinig ito ni Robin na may masamang alaala sa isla ng Ohara na kanyang pinanggalingan. Subalit nakamove on na daw si Robin sa nakaraan. Nagpasalamat din si Vegapunk dahil muntik na siyang patayin ni York. Si Kako ay nailigtas si Robin mula sa mga Seraphim pero wala daw siyang intensyon tulungan ito. Pero sinabi ni Zoro na iniligtas niya rin naman si Kako sa mga Seraphim. Umiiyak si Lilith kaya hindi makapag-focus si Usopp sa ginagawang pagsagap sa frequency sa basement, kung saan nagpasalamat ang mga agent sa mga pagkain na ibinigay ng Straw Hat. Ngunit nais pa nilang makalabas doon dahil natatakot sila sa mga Seraphim. Giit ni Vegapunk na hindi naman makakalabas sa mga bubble balls ang mga ito dahil gawa ito sa Sea Energy. Ayon din sa mga Seraphim ay wala na din naman silang command na patayin ang mga ito. Nagpasalamat si Frankie kay Snake dahil tinanggal nito ang kanilang petrifications ngunit nagtataka si Vegapunk dahil wala naman siyang inilagay na ganitong program. Ang dahilan pala ay 9love din si Snake kay Luffy na parang si Boa Hancock. Kaya nang kumaway ang bida ay labis na kinilig si Snake. Hawak din ni Nami ang bubble gun upang mahuli ang mga Seraphim kung sakaling kailanganin ito. Naayos na nila Atlas ang communication system ngunit hindi pa rin nabubuksan ang barrier. Giit ni York na nilagyan niya kasi ito ng passcode na ikinainis ni Lilith. Ngunit alam din ng Straw Hat Pirates na hindi naman sila basta-basta pakakawalan ng world government. Samantala si Lucci ay inaanalisa ang sitwasyon tungkol sa mga sugatan. Dumating si Stossy at sinabing napapaligiran na talaga ang buong isla. Saka binigyan nito ni Sanji ng masarap na kape. Tinanong ni Vegapunk ang direksyon kay Nami. Sagot nitong ang pinakamapupuntahan lang nila ngayon ayon sa log post ay ang Elbaf na ikinatuwa naman nila Luffy at Usopp dahil mahilig sila sa mga giant. Nasa labo face ang Sunny subalit wala naman silang mapupuntahan. At kahit na gamitin nila ang Vega Force 01 ay siguradong mahahabol pa rin sila ng mga Navy ship dahil limitado lang ang area kung saan ito nakakalipad. Kaya naisip ni Frankie na gumamit ng Coup de Burst upang tuluyan silang makatakas sa Navy at ikinamangha ng scientist na may ganitong features ang kanilang barko kaya nagkasundo silang isagawa na ang plano. Pero ayaw sabihin ni York ang code para sa barrier kaya ginawa na lang ito ng paraan nila Vegapunk upang mahak ito. Excited na ang bida na magtungo sa Elbaf, kaya agad siyang tumalon kasama ang mga kaibigan upang kunin ang 1,000 Sunny bago pa mabuksan nila Vegapunk ang barrier.
Samantala si Lilith ay excited dahil first time niya rin mag-adventure. Si Luffy naman ay kailangan pa daw ng mas maraming pagkain at nagkasundo sila ni Bonnie nang mapansin ng bida na good mood ito ngayon. Nagpadala na ng report si Rob Lucci mula sa loob kaya nalaman na nila Doberman ang sitwasyon na inutos nitong sabihin sa iba pang mga barko. Nagtungo naman si Admiral Kizaru kay Saint Saturn upang sabihin na trap pala sila Luffy sa loob ng barrier kaya hindi sila makatakas. Ipinag-utos naman ng Elder na pumasok doon si Kizaru ngunit sinabi ng Admiral na nagbabantay doon si Sentomaru kaya nais niya rin na igalang ang paglalakas loob nito sa nais paniwalaan. May control din si Sentomaru sa Sea Beast saka sa mga Pacifista na maaaring magpalubog sa kanilang mga barko kung magsasagawa sila ng hakbang. Giit naman ng Elder na wala na silang sapat na panahon. Ngunit ibinigay ng Admiral ang report ni Lucci tungkol sa mga impormasyon na kakailanganin nila. Kaya naman naghanda ng kumilos ang mga Marine. Dahil dito ay uunahin nila ang mga Sea Beast weapon na nakaharang upang makarating sa Pampang. Natutuwa naman ang bida sa pagpapatalbog habang hinahanap ang kanilang barko. Samantala naramdaman ni Sentomaru na kumikilos na ang Navy. Si Kizaru naman ay naghanda ng Sacred Yata Mirror na mabilis na nagtungo sa isla at nagpatalbog-talbog na nalaman kaagad ni Sentomaru kaya pinakilos niya na ang mga Pacifista. Sa pagdating ng Admiral ay tinawag niya ang kaibigan ngunit nakahanda na ang sumo wrestler na harapin siya gamit ang pinakamatibay na depensa sa buong mundo na sumabog ng napakalakas sa buong isla na naramdaman naman nila Luffy. Sa kanilang santukan ay biglang gumamit si Kizaru ng lightning beam nito kaya ginamit din ni Sentomaru ang sumo technique. Saka muli silang nagtagpo sa ere at sumabog ng napakalakas ang kanilang mga atake sa harapan ng isla kaya nang makumpirma ng mga Vice Admiral na nakapasok na ang Admiral ay sumugod na rin sila. At pinaputukan ng mga Pacifista ng mga kanan. Subalit dumating ang mga Sea Beast weapon at pinalubog ang kanilang mga malalaking barko na parang wala lang sa kanila dahil sa laki ng mga ito. Wawasakin pa ang isa kaya sumugod si Vice Admiral Red King at inatake ito ng Steam Knuckle na tumapos sa Sea Beast dahil sa lakas. Ang mga Vice Admiral naman ay tinatapos sa mga Pacifista na pinipigilan silang makapasok sa isla. Nabahala si Usopp ngunit kumpiyansa si Vegapunk kay Sentomaru. Kaso nang malaman na si Kizaru ang kalaban nito ay kinabahan sila. Kaya tinukso sila ni York na pinagbantaan ni Zoro na manahimik. Naalala din ng grupo noong tinapos sila mag-isa ni Kizaru sa Sabaody. Kasalukuyang naglalaban ng dalawa subalit sinipa ito ni Kizaru gamit ang Devil Fruit saka gumamit ng Yasaka ni Sacred Jewel at pinaulanan ng sumo wrestler ngunit tumakbo ito at kinuha ang kanyang malaking axe. Saka tumalon at matapang na hiniwa ang uncle. Kaya naalala ni Kizaru noong may mga taong nagreklamo sa mga oso sa kagubatan. Pero nakita nilang tinalo na ang mga ito ng isang malakas na bata. Nalaman din nilang na-kick out sa sariling bayan si Sentomaru. At nais daw nitong maghanap ng trabaho para makakain. Dahil dito ay inalok ito ni Vegapunk na maging bodyguard niya. Saka nagpaturo pa ang bata kay Kizaru kung paano lumakas. Kaya sa kasalukuyan ay inatake nito ang sariling sensei, subalit napakatibay din ang depensa nito kaya inatake siya nito ng laser at sumabog sa lupa dahil sa napakalakas na liwanag. Dahilan para makuha ng Admiral ang controller ng Pacifista kaya ang mga Sea Beast na ang inatake ng mga ito upang tulungan ng mga Marine. Nakarating na kay Saturn ang magandang balitang ito. At nalaman na rin ng Straw Hat na natalo si Sentomaru kaya kailangan na nilang magmadali dahil patungo na ang Admiral sa kinaroroonan nila. Samantala dala ng Vega Force 1 ang Thousand Sunny. Sinamantala naman nila Luffy at Bonnie ang pagkakataon para kumain. Nang marinig nila ang alarm dahil nakapasok sa loob ng barrier si Kizaru. Nang malaman nito ni Lucci ay bigla nitong inatake si Vegapunk ngunit pinrotektahan nito ni Stacy. Ginamit naman ni Sanji ang bubble gun upang hindi makatakas si Coco. At sumugod na rin si Zoro upang pigilan si Lucci sa pagtapos ng misyon nito. Dahil sa lakas ni Zoro ay naitulak niya ng napakalayo si Lucci hanggang sa makalabas sila sa gusali. Samantala napansin naman ni Kizaru ang robot na dala ang barko ng Straw Hat. Subalit agad rin na bumaba ng barko ang ating bida. Saka sumugod ng napakabilis at pinaapoy ang paa saka umatake ng napakalakas sa Admiral na nainis sa pagbati ng bida. Pero natuwa pa si Luffy dahil 100 times na siyang mas malakas kaysa nakaraang 2 taon. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.